Pagkagat ng dilim kahapon sa Villamor Air Base, desidido na ang pinuno ng CIDG na ilipad patungong The Hague sa The Netherlands ang inarestong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-turn over na ito ng Interpol sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Pero ayaw pumayag ni Duterte at ng kampo nito. Ang dating Executive Secretary na si Salvador Mijaldea, sinabing mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Ayan, nangihina talaga yan. Alam nyo, ba't po nangihina si Digong? Kasi po, nilagyan nila ng oxygen, hindi naman po nakasuksok sa tangke yung hose. Manghihina po talaga yan. Okay? Manghihina ka po talaga. Meron ka pong oxygen, kailangan po, kung may oxygen ka dito, nakasaksok po yung hose. Ang ginawa nila, hindi nila silaksok sa hose. Nag-picture-picture lang sila. Ay, manghihina talaga. Okay? Tandaan nyo po ha, kapag meron po kayong ganun dito, sinasaksak po yan sa host. Depende na lang po kung acting lang kayo. Ginawa ni Kitty Duterte, acting. Ayun, nabuko. Tandaan nyo po ha, kinakabit po yun. Kinakabit po yung oxygen doon sa host. Kakabit mo yun doon para dumalo yung oxygen papunta sa katawan. Pero hindi po nila kinabit. Kumbaga, acting lang daw po, props lang. Direct, lights, camera, action! Kaya imbis po kaawaan, ginawa pong katatawanan po ng mga Pilipino. Kasi nga po, ang bilis daw gumawa ng propaganda at pag-acting. Gamot na kailangan. Dadalhin dito ni walang gamot. 80 years old. Ay, ganun po. Wala po sa edad yan. Pasensya na po ha. Wala po sa edad yan. Basta nagkasala ka. Paano yan? Halimbawa, nang rape yan. Uy, dadalhin nyo 80 years old. Gaganon din kayo pag nang rape yan. Wala po sa edad yan. Dahil nung ginawa niya yung krimen, hindi niya nga po tinignan yung edad eh. 'Di ba? Hindi niya nga po tinignan yung edad na inutusan yung mga pulis na 3 years old, 9 years old. Kaya wala sa edad yan. Huwag yung idealan sa amin yan. Okay? Wala pong edad-edad dito. Basta nakagawa ka ng kasalanan, pagdusahan po. Walang excluded. Pasado alas 8 ng gabi. Oy, Ma'am Alida Pernelin Bama, idol ka ng tatay ko. Alam ko naman po eh. Wala naman idol dyan na idol ka ng dalaga kong anak. Wala kang ganun dito. Alam ko, lolo't lola talaga ang mga idol sa akin. Lolo, lola, tatay, nanay. Wala naman mga idol sa akin na ano eh. Wala pong idol sa akin na dalagang anak. Wala pong ganun. Mas mataas ng tensyon sa Villamor Air Base kung saan naroon ang inaresto si dating Pangulong Duterte, kanyang pamilya at mga abogado. Ano na naman to? Meron dito, may bagong DDS. Ba't ano na lang? Green. Wala na yung suntok-suntok ah. Article 59, Romo Pistacho, di nasunod. Ako. Romy Statue, ICC, Romy Statue. Okay. Pero yung warrant of arrest, Interpol. Ano magagawa nyo? Ano magagawa nyo? Sige. Magambag-ambag kayo, pabalikin nyo. Kaya nyo. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Sabi ni Jewel, oy Nyolo, single pa ako. Ano ka? Idol naman kita. Okay. Thank you. Stupid. Ano magagawa nyo? Kasi tandaan nyo kung illegal to, yung Supreme Court mismo ang magpapatigil sa lahat. Magpapatakbo ang Supreme Court ng kinatawan para sunduin si Digong. Pero nasan tayo ngayon? Sige nga, huwag kayong magpakabobo. Nakakulong na yung amo nyo,
Buwapasok pa rin kayo sa hallucination nyo na okay lang ang lahat. Mga boplax. Kung legal, illegal to, yung Supreme Court na mismo kahit hindi sila mag-file ng TRO, Supreme Court mismo kikilusan yan. Supreme Court mismo aalma yan. Kasi binabastos sila eh. Pero wala silang magawa. Oh. Oh. Draw mo yung statue? Oo, meron doon sa Dahig. Statue. Meron doon. Tinanong si Digong. Sabi niya, Duterte, statue. Makikita sa video na hawak na ng isang lalaki na kapolo ang batang Duterte at tila inilalayo. Oh, ayan Kitty ha. Nagwawala ka, hindi ka hinuhubaran at winawarak yung damit. Ang bata-bata mo pa, tanga-tanga ka na. Pinipilit ni General Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa eroplanong naghihintay. Pero hinihintay daw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Siyempre, gaya ni Sara, kamera. Hinihintay si Sara para sa kamera. Sabi ni Torre, Potek, hinihintay mo si Sara eh. Ikaw, Digong, hinihintay mo na naman, tas uutusan ako ni Sara, kamera. Hindi na. Wag na. Hindi ko na hihintay si Sara. Hihintayin pa natin nun, sasabihin na naman, kamera. Disturbing. Patay mong madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, ito lang sir. Interview sir. May hinihintay ako. Putik, ang tapak. Saludo talaga kay General Torre. Putik, kung biro mo, napapalibutan siya ng mga demonyo. Biro mo kung sino pa yung sabi ni, ano ba ginawa ni General Torre kaya niya raw nakuha? Pakita ko sa inyo ha. Ito po ginawa ni General Torre kaya niya po nakuha si Digong. Ito po ha. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Yeah, baby! Yeah, baby! Woo! Yeah, baby! Go! Let's go, General Torre! Let's go! Let's go! Woo! Yeah, baby! Woo! Let's go! Woo! Galing, no? Birthday niya eh! Nag-celebrate eh! Galing, mga ganun po. Mga ganun. Lupet. Kaya iyak nang iyak mga DDS dito eh. Galing, no? Astig. Disturbing. Astig. Lakas. Dito na tayo uli. Ako ang humingi ng interview. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi, Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo, Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders. Ah, ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Putek, no? Sabi niya, abogado ko yung anak ko babae. Eh, hindi ko nga pinapasok. Ang tapang. Grabe. Grabe. Ang naging tensyonado ang eksena sa puntong inaresto na ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil pinipigilan nito ang pagkuha kay Duterte. Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayun sir, bitawan mo na ako. Ano siya ko? Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Patay ka na, binasahan na. Oh. You have the right for an attorney. Oh. Give it an attorney. Oh. Oh. You are under arrest for obstruction because it's 8:29 sir. Let's go. Okay. Boss, please. Arestado. Yan, arestado. Makulit ka, ha?
Sa huli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte at nanatili sa labas ng gate ng Villamor. Si Duterte napilitang sumama pero hindi kasama ang partner na si Hanelet Avancenia at anak na si Kitty. Mag-alas 9 kagabi nang ilapit ang isang poster ng PNP sa isang private jet sa Villamor Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte. Nakabantay naman si Police Major General Nicolas Torre at Brigadier General Jean Fajardo. Hindi mo pwede makausap sa dali ng asawa ko? Sa kabila ng ginawang pag-aresto sa Wala kanya, na. si Mijaldea naman nakasama pa rin sa eroplano ng Pangulo. Okay, dito tayo ha. Dito tayo. Yan. Dito na tayo. Yan. Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa nabawalan ng gobyernong makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Hiling naman ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema, iutos na ibalik sa Pilipinas at iharap sa kanila ang dating Pangulo. Kita mo, ang lupit ng mga anak ni Duterte ha. Inuutusan yung Korte Suprema. Korte Suprema, pabalikin nyo ang tatay namin. Kundi ba naman sabog to si Baste, oh. Utusan daw yung Korte Suprema, pabalikin yung tatay niya. Sabog ka ba, Baste? Tukti sa Lima Restaurant. Bago pa mailipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands para pakarapin sa International Criminal Court, may naihabol na petisyon ang kampo niya at ni Senador Bato de la Rosa bago magsara ang opisina ng Korte Suprema kahapon. Hiling nila Temporary Restraining Order o TRO na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at sa Interpol. Pero kanina lang, naglabas ang desisyon ng Korte matapos ang virtual deliberation ng mga maestrado. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi may tatangging karapatan o pangangailangan na maglabas agad ng TRO. Paano yan, mga DDS? Tabla-tabla na talaga, wala na. Yung huling opsyon nyo, ang Korte Suprema, wala na. So anong ibig sabihin nito? Walang TRO. Tuloy ang happy-happy sa The Hague. Paano ba yung mga DDS? Tuloy ang happy-happy sa The Hague. Walang TRO. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung illegal to, nag-argumentado na ang Korte Suprema. Pero kita mo, miski TRO, hindi kayo pinagbigyan. Miski TRO, hindi kayo pinagbigyan man lang. Bakit? Ayos ang lahat. Legal ang ginawa. Kasi kung illegal to, mag-aano na ang Korte Suprema? O ngayon, nga. Wala na pag-asa. Wala na eh. Korte Suprema na eh. Sa kayo tatakbo ngayon? Ha? Mamaya, tumatakbo sila kay Trump. Papakita ko sa inyo. Binigyan ng respondents ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Hiwalay pa yan sa paglulog din sa Korte Suprema ngayong araw ng mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty Duterte. Sige, file lang kayo ng file. Ubusin nyo yung kokumban. Ha? Kahit ubusin nyo yung kokumban, kakapile sa buong Pilipinas, wala na mangyayari. Hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate nila sa maghihiwalay na petisyon for habeas corpus, matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Wala nga jurisdiction, pero ayaw nyo aminin yung totoo. Yung period na nangyari yung EJK, sako pa tayo ng ICC, una. Tinatago nyo yan sa tao eh. Alam yan ng Supreme Court eh, tinatago nyo sa tao yan. Bago tayo umiwalay ng 2019, yung pinagagawa ni Digong 2016, 2017, 2018, sako pa tayo ng ICC. Nasa rules ng ICC yan eh. Sabihin nyo yung katotohanan. At sabihin nyo rin na kapag inisyuhan ka ng warrant ng Interpol, ay hindi pwedeng tablahin na kahit sinong administrasyon. Susmiyo naman, Susmiyo naman, Meron kayong tinatago eh. Kaya hindi kayo pinagbigyan ng Supreme Court. Kasi nga, alam na Supreme Court na kung nasakop ka ng period ng ICC, wala kang magagawa. Kung umalis ka ng 2019, 2016, 2017, 2018, kung saan umapaw ang krimen na umabot ng 6,000 kasagsagan, 6,000 hanggang umabot ng lumobo pa ng lumobo, sakop eh.
Oh. Kahit anong gawin nyo, yung hallucination nyo, habang nananaginip kayo, kayakap nyo si Digong, dinidilaan nyo yung betlog, hanggang doon na lang kayo. Kaya labag kumalo ang pag-aresto sa dating Pangulo. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano. Laban sa kanyang kalooban. Dinala nila Isinakay talaga sa eroplano. Anong gusto mo? Lalong mahirapan? Ibangka? Panelo! Eroplano talaga, swerte ka. Anong gusto mo? Ibangka natin? Ibarko? Abuti yan ng 2 buwan. Hindi nakakaawa isa kay sa eroplano, Panelo. Mas nakakaawa kung isa sa bangkuyan o bangkayan o barko. Yun ang nakakaawa, Panelo. sa isang bansa. Sa hiwalay na petisyon na nilagdaan ni Mayor Duterte kahapon, ginit niyang nalabag ang mga karapatan ng dating Pangulo, gayon din ang prinsipyo ng due process at sovereign authority ng judicial system ng Pilipinas. Respondent sa parehong petisyon ng Executive Secretary, Justice Secretary, PNP Chief at CIDG Director. May dagdag pang ibang respondent sa petisyon ni Mayor Duterte. Patuloy namin kinukuha ang panig ng mga respondent. Ang Korte Suprema agad nagsagawa ng special raffle para sa mga petisyon at inassign ito sa isang member in charge para masimulan na ang pagtalakay at deliberasyon. Bagamat nanindigan na ang Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ang due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Wala na. Hindi na mahirap na i-retrieve yan. Nakaalis na po. Sabi ko sa inyo. Once na nakaalis yan, wala, no option to do. The only option to do is to proceed. Pag wala ka na sa territory mo, the only option to do is to proceed na. Wala na. Ano pag gagawin mo, wala ka na sa teritoryo mo. Kumbaga, nandun ka na eh. Wala nang option, kundi lumabang ka, kundi mag-comply ka na. Mismo ang isa pang abogado naman ng dating Pangulo nagsabing hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus. Oh, eto pala, may nagsabi na oh. Hindi na uubra oh, yung abogado mismo ni Digong oh, mga DDS. Mga DDS, makinig. Eto na ha. Abogado na ni Digong. Para may masmasang kayo. Abogado ni Digong ha. Makinig. Makinig. Duterte. Sa tingin ko, hindi na workable yung petition para habeas Oh, corpus. sa tingin ko, sabi niya, eto, lalakihan ko. Makinig. Makinig. Okay. Makinig. Okay, makinig. Para maintindihan nyo. Oh, sa tingin ko, hindi na workable ang petition habeas corpus. Dahil nailipad na eh. O yan ang sinasabi sa inyo. Ayan yung kasama niya, Silvestre Bello III. Patay. Yan, dahil nandun na, nilipad na eh. That petition, Oh, the petition of habeas corpus went it. Yung prayer for a temporary restraining order. Para sana ay mapigil nila ang pagkuha ng dating Pangulo Duterte. Eh wala eh. Hindi nila inintay. Ala ka na mahintayin niya nila Torre. Yun nga yun eh. Yun po. Sa totoosin po, yun po ang ayun po talaga ang misyon ni General Torre na mapaalis talaga. Dahil pag hindi po napaalis yan, ay ganyan nga yung gagawin nila, sandamakmak na TRO, sandamakmak na prayer for petition, sandamakmak po yan. Kaya yung po talaga ang motibo ni Torre, mapaalis yan talaga agad-agad. Oh, success! At sabi ni Silvestre Bello, wala nang pag-asa mga DDS. Attorney niya mismo ni Digong to. Kung attorney Digong suko na kayo, green, suntok! for habeas corpus, went with it yung prayer for a temporary restraining order. Para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. So wala, hindi nila inintay. Ang ganda ng picture ni Digong eh, no? Parang ito yung picture ni Digong, oh. Pakita ko sa inyo yung picture ni Digong. Ayan, oh. May natutuloy talaga pag ang lakad ay biglaan. Ganda, no? Yung parang
Yung parang pag-outing nyo, no? Yung outing nyo, pag hindi nyo pinag-usapan, natutuloy talaga pag biglaan eh. Di ba? Di ba yung outing nyo, pag hindi nyo pinag-usapan, natutuloy talaga pag biglaan. Ang sakit. Sakit nito. Grabe, no? Grabe to. Kung makadigong ka, ang sakit nito. Alam ko nararamdaman nyo, masakit yan. Itain nyo na lang yan. Din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala nang saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Gayunman, Putik, ang sakit naman nun, no? Kung dapat pigilan, ano pa pipigilan natin? Utot! Diba? Diba, paring Banat Boy? Oh, ingat, paring Banat Boy, ha? Mag-subscribe kayo kay paring Banat Boy. Ano pa pipigilan mo? Nailipad na eh. Job well done. Diba? Isa munang General Torre. Very good! Yeah, baby! Yeah, baby! Come on! Yeah, baby! I love it. Bit ni General Torre, no? Yeah, baby! pagkakataon niya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. There are matters that are to be resolved. Hindi pwedeng iiwanan natin ng katanungan lamang at hindi nasagot ito ng Korte Suprema or ng ating batas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafran, nakatutok, 24 oras. Ididiretso agad sa isang detention facility si dating Pangulong Eto Rodrigo na. Duterte, oras na ma-turn over na siya sa mga kinatawan ng ICC sa The Hague. Ang itsura ng magiging ito na yung mga selda ni Digong. Putik, ang ganda pala ngayon. Yung pinakita natin, pangit. Putik, yung selda niya ngayon, ang ganda, may TV. Kulang na lang, babae na lang na KFC. ng dating Pangulo sa pagtutok ni Rocky Team. Mahigit 24 oras matapos siyang arestuhin, isakay sa eroplano at ilipad palabas ng bansa. Nasa biyahe pa rin hanggang ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa The Netherlands. Kaninang pasado alas 8 ng umaga, oras ng Pilipinas, nag-stop over ang chartered na Gulfstream G550 jet sa Dubai para magpagasolina. Pero bago mag alas 4 na ng hapon sa oras natin lumipad ang eroplano papunta sa Rotterdam sa The Hague Airport. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ng dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating sa The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Patay. Lahat ng hiling ni Digong di pinapayagan. Yun ang masaklap. Sa protocol, mula sa aeroplano, ito-turn over ng CIDG ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. Mula sa airport, agad na siyang dadalhin sa ICC Detention Facility sa Shielding Section ng Hague Penitentiary Institution sa The Hague. Ang matataas na pader ng penitentiary, kumpleto sa barbed wire, electric fence at tatad ng mga CCTV camera. Sa loob ng pakuran ito, may isa pang pader na malakas pilong itsura. Base sa website ng ICC, kumpleto sa pasilidad ang detention center. May sariling selda ang detainee. Yan ang ganda lang na ano ni Digong Ang ganda, para naka-SMDC lang. Ganda. Ganda Ganda ng ano ni Digong Kaso yung ano niya, yung taihan niya walang harang, rekta na. Kada may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ng detainee sa gym, sports Hoy, may basketball pa si Digong 3-point! 3-point! kusina at kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas.
Ang